Kumusta mga kaistoryador? Welcome sa Bulong ng Nakaraan, kung saan ibubunyag natin ang mga kapanapanabik na kwento at alamat na ibinahagi ni Lolo Juan. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tiyak na magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Sa isang payak at tahimik na baryo, napapalibutan ng matatayog na bundok at lunti ang gubat, naninirahan si Aling Lila, isang matandang babae na kilala hindi lamang sa kanyang mga masasarap na lutuin kundi pati na rin sa isang mahiwagang palayok na minana pa niya mula sa kanyang mga ninuno. Sinasabing taglay ng palayok na ito ang kapangyarihang magbigay ng pagkain sa sinumang may mabuting puso. Tuwing gabi, habang ang kalangitan ay sinisindihan ng mga bituin, inilalabas ni Aling Lila ang mahiwagang palayok sa gitna ng kanyang munting bahay. Sa paligid niya, madalas magsama-sama ang mga bata at matatanda mula sa baryo. Hindi lamang upang kumuha ng pagkain, kundi upang makinig sa mga kwento ng buhay, pag-asa, at kabutihan. Isang gabi, may isang batang babae na nagngangalang Maya ang dumating sa baryo. Siya ay naglalakad ng pagod, dala ang simpleng pangarap na makakita ng magandang kinabukasan. Kung saan siya mapunta, sana'y may bagong pag-asa. Makikita mo sa kanyang mga mata ang pagod at gutom, ngunit hindi nawawala ang ningning ng pananalig sa kanyang puso. Aling Lila, ako po'y pagod na at gutom na. Maaari po ba akong humingi ng tulong? Ang palayok na ito ay biyaya para sa mga nangangailangan, ngunit tandaan, hindi ito para sa kasakiman. Ang tunay na yaman ay nasa pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Ang palayok na ito ay biyaya para sa mga nangangailangan, ngunit tandaan, hindi ito para sa kasakiman. Ang tunay na yaman ay nasa pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Lumipas ang mga araw at dahan-daang naging bahagi si Maya ng komunidad. Tinuruan siya ni Aling Lila kung paano alagaan ang mahiwagang palayok, upang ang biyaya nito ay maipamahagi rin sa iba. Isang gabi, dumaan ang isang matinding bagyo na nagdulot ng maraming suliranin sa baryo, naputol ang kuryente, wala ng malinis na tubig, at maraming pamilya ang nanalasa ang gutom. Ngunit sa gitna ng unos, nagtipon sina Maya at Aling Lila sa gitna ng plaza, hawak ang kanilang mahiwagang palayok. Pinuno nila ito ng tubig, gulay, at bigas mula sa mga nagawang donasyon ng mga tao. Hawak natin ang ilaw at pag-asa ng bawat pamilya sa baryo. Sa palayok na ito, walang iwanan sa gutom, kahit sa pinakamadilim at pinakamalakas na bagyo. At tulad ng dati, ang mahiwagang palayok ay hindi nauubusan ng pagkain. Sa kabila ng dilim at bagyong dumalaw, nagsilbi itong ilaw at pag-asa sa lahat ng tao, pinawi ang takot at gutom. Lumipas ang maraming taon, si Maya ang naging tagapangalaga ng mahiwagang palayok at puso ng baryo. Hindi na lamang simpleng kasangkapan ang palayok, ito noon ay naging simbolo ng pagkakaisa, pag-asa, at walang hanggang pagmamahal sa kapwa. At hanggang ngayon, sa ilalim ng mga bituin, buhay na buhay pa rin ang kwento ng mahiwagang palayok, kwento ng pag-asa, pagtitiis, at pagmamahal na walang katapusan. Kung trip mong makinig pa ng mga ganitong kwento, punta ka sa YouTube channel namin, Bulong ng Nakaraan. Dito, damang-dama mo talaga ang mga kwentong sumasalamin sa puso ng tao. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share para mas marami pa tayong mapaligaya at mapasaya sa mga kwento ng buhay. Salamat sa pagsama sa amin ngayon, at sana magkita-kita tayo ulit sa Bulong ng Nakaraan. Hanggang sa muli. Thanks for listening Lolo Juan Stories.